Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakandak tayo ng mga live streaming or pag-upload ng mga short videos katulad nito na nagkatalakay sa issue politikal sa ating bansa. Ang pag-usapan natin itong nagbabadyang September 16 rally ng Iglesia ni Cristo. At kasama po dyan ang grupo ng isa ding malaking relihiyon sa ating bansa. Napag-alaman natin na ang dami po mga Pilipino ang nag-agam-agam at nagtatanong tungkol po sa kung ano ang tunay na katotohanan sa likod nitong binabalak ng Iglesia ni Cristo na magrarally. Oo, in the name of peaceful rally for reconciliation. Pwede namang gawin yung peaceful rally for reconciliation nila doon sa may kanilang arena. Pero bakit po sa labas at hindi na po naiintindihan ng ilang mga miyembro kasi naguguluhan na sila sapagkat ang dami na po nilang mga venue. Mayroon po tayong nasagap na intelligence report na naman, mga kamunting tinig. Ang intelligence report na ito ay nakakatakot kapag mangyari ito dahil gusto talaga nilang iupo si Sara Duterte. At alam nyo naman kung sino po ang mga nagpupondo sa pag-upo ni Sara Duterte. So, mahirap nang banggitin, pero yun po ang katotohanan. No? So, naghahanda na po ang ating gobyerno, fire trucks, at kung ano pang mga makakaharang doon sa gustong lumusob sa Malacanang. So, hindi po peaceful rally, no? Ang balak ng mga grupo na ito, kundi destabilization. Alam ninyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang balak ninyo. Alam nyo kung bakit. Monitored po ang inyong mga galaw. Hindi po pagpalagpasin ng gobyerno ang katarantaduhan ninyo. No matter what, of course, the leadership of this country wanted to protect the Constitution. And syempre, ang taong bayan sa mga mapalinlang na mga ideolohiya politikal na wala namang ibang hinahangad kundi yung kanilang tinatawag na personal political survival. Ang dami po kasing nagtatanong kung ang gusto ng Iglesia ni Cristo at ng relihiyon na isa pa na malaki na ipaabot ang mensahe ng transparency at tapos ay manghikayat na pahalagahan ang essence ng kapayapaan, eh bakit mo kailangang ilihim, no, ang inyong mga gawain? Pero nabisto. Nabisto dahil ang dami po nagmamahal ngayon sa ating mahal na Pangulo at hindi lamang po yan, may tiwala ang taong bayan sa gobyerno na ito. Kaya whether you like it or whether you like it very much, those who wanted to destabilize our government, oust the president, and install Sara Duterte became the president, ay nako, napakawalang hiya ninyong umasa na magtatagumpay kayo. Hindi po kayo magtatagumpay. Hindi hahayaan na mga matitinong mga mamamayan na malubog sa panlilinlang at manipula ang ating bansa at ang ating kapwa. Yan ang trabaho ng mga maka-Duterte manglinlang at mangmamanipula. Naturalmente, ang gumagalaw dyan, yung kanilang mga financier at yung mga grupo na kung saan ay nakakabenepisyo during past administration. Hindi kasi mapagkakatiwalaan yung kanilang sinasabing, we are trying to do this because we want peaceful rally for reconciliation or for what we call transparency. Sigaw-sigaw sila ng transparency pero sumusuporta din sila sa mga corrupt. Abay, hindi po maayos yun. Hindi po maganda yun. Kaya tayo na mga matitinong mga mamamayan ng ating bansa, no matter what might happen, we need to protect the Constitution, we need to support the President, and we need to support the government as a whole
para hindi magtagumpay itong mga damuhang na ito, na mga walang hiya. Akalain mo naman magagawa nila yung nagagawa ng presidente ngayon. So, klaro po sa intelligence report natin, gagamit sila ng mga terorista. Bago po mag-November 16, may mga magaganap na mga pangyayari na isisi po nila sa gobyerno para magtagumpay ang kanilang balak na patalsikin ng presidente. So, may mga pakikipag-ugnayan na mangyayari sa iba't ibang mga grupo. Simba ko lang, di ko naman pinaparatangan ang Iglesia ni Cristo. Pero ayusin ninyo dahil may nagtatraidor din sa inyo. Alam nyo kung bakit. Monitored ang galaw ninyo. Tandaan nyo yan. Sila yung mga tao na hindi po ipagpalit ang pagmamahal sa bansa. Nakarealize sila na kailangan nilang ibulgar kung ano man ang dapat na ibulgar sa inyong mga galawan. Okay? So kung ang mga makaliwang grupo, mga rebelde, mga terorista, pag gusto nyo kalabanan ng pwersa ng gobyerno, so be it. Kasi may mga grupo sa Mindanao na mga armed men ito, mga communist terrorist na mga mga grupo na kung saan ay gustong ibigay ang suporta kay Sara Duterte sa isip na magkaroon sila ng benepisyo. Pero ang katotohanan, ginagamit lang sila ng mga maka-Duterte. Okay? Ang nasa likod ng balak na mag-rally sa November 16 ay malapit din po sa mga malalapit kay Sara Duterte. So kung matino itong si Sara Duterte, dapat hindi siya magpagamit at huwag siyang manggamit. Okay? So ang nakakabahala yan ay sakyan ng iba't ibang mga grupo na kung saan ay nakipag-ordinate sa kanilang mga grupo. Ganun po sila mga kamunting tinig kadeterminado na pababain ang Pangulo sa pwesto. Akala po ninyo hindi kami mag-iingay? Mag-iingay kami lalo. Dahil alam nyo kung bakit. Yun talaga ang target. Ang magsisigaw na pababain ang Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, kung gusto ko lang nabasahin sa inyo ang lahat, kaya lang hindi ko pwedeng gawin yon. Of course, kailangan din namin proteksyonan yung aming mga source of information. Pero, based sa mga galawan, talagang nakapag-isip na kami, wala na silang chance kundi ang makipag-alyansa sa mga makakaliwa, mga rebelde at mga terorista, manggulo, bago po ang November 16. So, kailangan nating basagin para magdalawang isip silang gawin kung ano po ang kanilang napagpaplanuhan. Hindi po tayo pwedeng magsawalang kibo. Kung may nalalaman po tayo sa kanilang mga programa, kanilang mga plano, nai-intercept kasi mga plano nila. Akala nila siguro ang gobyerno ay tahimik lamang. So hindi po papayag ang gobyerno na magtagumpay kayo. No, tanggalin nyo ang Pangulo, nagtatrabaho, tapos ipalit ninyo walang kwentang Vice President. Hindi pwede yun. Manigas kayo. Hindi kami papayag na kayo po ay magtatagumpay dahil sawa na ang taong bayan sa kaguluhan. O mga sinungaling pa kayo. Kaya kaliwat kanan ang problema ng mga political party ninyo at mga kaalyado dahil po sa mga nakakarma kayo. Kinalaban ninyo ang Pangulo na walang ibang hangad kundi ang ibuboost ang moral natin. Pangalagaan ang kasalukuyang sitwasyon ng Pilipino at para nang sa ganon makaprepare tayo sa ating magandang kinabukasan. Pero kung hahayaan lang namin kayo ay hindi namin pwedeng hayaan yan. Basta abangan ninyo before November 16. May mga mangyayaring hindi maganda. Kaugnay po yan sa kanilang mga plano. Pag hindi po yan matuloy, ibig sabihin na basag po natin sila at napag-isip-isip po natin ang mga tao na huwag suportahan ang ganyang mga demonyo na mga pamamaraan para ilaban yung kanilang mali na political ideologies. So tayo na mga matitino na mga mamamayan, huwag nating kalimutan palagi suportahan ang ating mahal na Pangulo. Sapagkat ang Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nakapagbalik ng tiwala ng mga investor sa ating bansa, taliwas sa mga ipinapakalaganap
ng iba dyan ng mga maka-Duterte na ang hangad ay makasira lamang. So abangan po natin itong November 16 na ito, hindi po ito peaceful rally. Ito po ay destabilization. Ito po ay isang forma ng pagpapahayag ng kanilang pagdiskontento sa gobyerno na wala naman pong dahilan. So hindi po tayo papayag niyan. Kaya ngayon pa lang, basagin na natin yan. Kaya huwag ninyong hintayin na gamitin ng gobyerno ang kamay, no, para ipgawad sa inyo ang batas ng katarungan. Correct? Kung manggulo lang man kayo, di sana inayos-ayos ninyo mga plano nyo. At tandaan ninyo, sa loob ng grupo nyo, mayroon niyang pagmamahal sa bayan. Kaya mag-ingat din kayo dyan. Kaya hindi sila papayag na magtagumpay ang masama niyong binabalak. Kaya nakakalabas po ang mga information na ganito. Basta, ang pagpustro nila ng kanilang rally sa November 16, iyan ay simula ng kanilang panggugulo. Destabilization. Whether you like it or whether you like it very much. Shout out again. Maraming salamat po. Shout out sa inyong lahat. Kamusta sa ating mga kababayan?